The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Simeon came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, Simeon took Jesus into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all peoples, a light for the revelation to the Gentiles, and the glory of your people, Israel." The father and mother of Jesus were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan po ay may nagsabi, a strong mom knows that the only way to protect her kids is by showing them how much she trusts God. A strong man knows that the only way to protect her kids is by showing them how much she trusts God. Alam daw ng isang matatag na ina na ang tanging paraan upang mapalagaan ang kanyang mga anak ang ipakita sa kanila kung gaano siya nagtitiwala sa Diyos. Sa mga nanay na naririto ay alam ko po na alam niyo yun, no? Na hindi nasusukat yung lakas ng isang nanay sa kanyang kakayahan na kontrolin ang mga bagay para sa kanyang anak. Kung hindi, ito'y nasa pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga bagay na hindi niya kayang hawakan para sa kanyang anak. Ang isang matatag na ina ay hindi pinangungunahan ng takot, kung hindi ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ng mahal na Biring Maria, yung kanyang pananalangin, yung kanyang pagtitiwala, at pananatiling tapat sa kalooban ng Diyos, ay kumbaga naipamana sa atin ang isang napakahalagang pamana. Ito ay ang biyaya ng pananampalataya at pagtitiwala, ang pagtataya ng lahat ng bagay sa Diyos. Mga kapatid, ngayon po sa Ebanghelyo na natin narinig sa ating ika-4 na araw ng pagnanobena para sa kapistahan sa summer feast ng Our Lady of Manawag, ating nakita si Maria bilang isang matatag na ina. So yung ating pong narinig na Ebanghelyo ay parte ng kwento ng Fourth Joyful Mystery ng ating Santo Rosario. At ano nga ba ang Fourth Joyful Mystery ng ating Santo Rosario? Yung pong presentation of the Lord at the temple. So matapos yung kumbaga sa unang tingin ay masayang tagpo ng presentation, ang matandang si Simeon ay nagwika sa mahal na Birhen. At kumbaga ito'y isang propesiya. Narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce." Kumbaga, para bang si Maria daw ay, kumbaga, ang kanyang puso ay susugatan ng isang tabak sapagkat ito ang mangyayari sa kanyang anak na si Jesus. Isang propesiya. So, kumbaga, ito ay isang warning ni Simeon sa papel din ni Maria sa buhay ni Jesus, na si Maria ay makikiisa sa krus ng kanyang anak. At ano po ang aral na iniiwan sa atin ng tagpong ito ng presentation, partikular sa sinabi ni Simeon kay Maria
at sa naging tugon ng mahal na Birhen sa propesiya. Una po, ang tunay na biyaya mula sa Diyos ay hindi laging magaan. So yung graces na binibigay sa atin ng Diyos, hindi laging magaan. Alam natin na si Maria ay napupuno ng grasya. She is full of grace sa kanyang buhay. Pero naroon din sa kanyang buhay ang pagdurusa, naroon din ang paglalakad niya sa dilim. Ang grasya ng Diyos ay hindi naman guarantee na ang buhay ay laging masaya, laging okay ang lahat. Kung hindi, yung grasya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan upang lumakad at manatiling tapat kahit na minsan ay masakit. Ikalawa, na aral na ituturo sa atin ni Maria sa tagpong ito ng Ebanghelyo, ang puso ng isang tunay na ina ay palaging handang masugatan para sa kanyang anak. Kaya din, sa aking palagay sa mga nanay na narito ay alam na alam niyo ito. Ang puso ng isang tunay na ina ay handang masugatan para sa kanyang mga anak. So, si Maria ay hindi lamang sinugatan ng tabak, gaya ng sinabi ng propetang Simeon sa Ebanghelyo. Alam ito ng bawat nanay na ang bawat ina na nagmamahal ng lubos ay nakakaranas din ng sugat na iyon sa bawat luha ng anak niya, sa bawat sakit na hindi kayang alisin, sa bawat paglayo, halimbawa, ng kanyang anak sa Diyos. So, ngunit si Maria sa ating Ebanghelyo, sa gitna ng sugat, ay nanatiling matatag, nanatiling matapang, nakatayo, nakapako ang kanyang puso sa krus kasama ang kanyang anak. Ikatlong araw po na iniiwan sa atin ng Ebanghelyo, ang pananampalataya ay pagtanggap sa misteryo ng Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Si Maria ay hindi umangal. So hindi na siya naghumingi ng paliwanag sa propetang si Simeon. Tinanggap niya ang propesiya ng may pusong handang maghintay, handang magtiwala, at handang magtiis. Ito yung pananampalataya na, kumbaga, nawa ay ating matularan din sa Kanya. Sa ating pagnanobena, sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Manawag, ay ipinapakita sa atin si Maria bilang isang strong mom, isang matatag na ina. Siya ang ina na lumakad kasama ang kanyang anak sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng luha, ng may pananampalataya. Sa ating pagninilay po, ngayon tayo ay naririto sa Basilika ng Manawag, ay maaari natin tanungin ang ating mga sarili. Tulad ni Maria, tinatanggap man natin ang mga krus na ibinibigay sa atin ng Diyos ng may pananampalataya. O minsan tayo ay umiiwas kapag tayo ay nahihirapan na. At ano nga ba yung mga konkretong hakbang na maaari nating gawin upang mas maging matatag sa gitna ng pagsubok kasama ang Mahal na Birhen? So si Maria ay isang strong mom dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Maaari tayong tumawag sa Kanya, maaari tayong lumapit sa Kanya, upang tayo rin ay mapasa natin ang ating mga krus ng may pananampalataya, upang tayo rin ay maging matatag tulad niya sa ating pananampalataya.